Network Entertainment. Happy New Year! Tangina, splaka boomer. First episode of the year. Yes. Bibigyan natin ng extra effort. Oo. Oo, extra effort. Oo. At wala kami naisip na topic. Right off the bat, wala agad effort. Pero pare, babawi kami. Oo, syempre. Next time, may guest, pare. Si Lenny Robredo. Wow! Pare. No. Yeah. Ang next guest natin, pare, Anderson Cooper, pare. Yun yung mga ano natin. Kasi, so year 2024, feeling ko, pina-follow na tayo ng tao dahil hindi lang tayo walang kwenta magsalita. Feeling ko dahil matalino tayo, meron Pogi. tayong intellect, pogi, laki ng tite, alam mo yun. So feeling ko, mag-shift na ulit yung direction. Diba last year, puro katangahan yung topic natin. Diba? Mag-shift na ulit towards a direction. Yes, magiging self-help na tayo na pag. Really smart talk. Oo. So ang next itong episode to parang opening salvo pa lang to. Para lang i-gauge nyo yung intellect namin. Yes. Pares. Next episode, yung solar flares ng sun. Solar flares ng sun, yeah. And then after that is yung agricultural problem in the Philippines. Tama. Yes. And then yung kukunin natin na guest doon, mga talagang kilalang, well, hindi kilala kasi walang kwenta yung topics na yun. Mga land scientists. Mga scientists na hindi nyo pa, pero kilala namin sila. Kasi intellectual people kami. So, si Dr. Leonardo Fajardo. Leonardo Fajardo, na solar flare doctor. AKA sa UP. Diba? Yes, sa UP. Yes. Yun. So, yun yung next guest namin. Dr. Leonardo Fajardo, na solar flare doctor ng UP. Yun. Yes. I think excited yung mga taga-UP. Tapos sa agricultural problem. Si Dr. Miranda Crossgrove. Beatrice. Miranda Crossgrove Beatrice. Pinangalan siya after sa School of Rock actress sa Miranda Crossgrove. Sino ulit yun? Yung teacher's pet. Yung sa iCarly, yung nag-iCarly. Tas yung tanginang, alam mo ba weird pala yung may yung president dati ng Nickelodeon. Sino? Yung si Dan something yung name niya. Kasi may obsession siya with feet. What? Dude, di mo alam to? Hindi. Kaya panoorin mo lahat ng mga episodes ng All That. Puro may feet humor. Pero nga isa doon like weird eh. Like sex fetish? Or? Yeah, sex fetish. Tapos mga bata to mga to. Dude, meron nga like 1-minute video of Ariana Grande like fucking putting ketchup on her feet. And nakakatawa to. Diba? Siyempre random. Si Ariana Grande na sa Nickelodeon? Yeah. Okay. Si Dan Harmon. Presidente ng Nickelodeon si Dan Harmon? Yung gumawa ng Community sa Rick and Morty. Hindi si Dan Harmon, hindi. Research mo, iba. daw. Mali ka naman straight ball eh. Oo nga eh. So yan. So bumalik lang tayo sa kabubuhan, no? Hindi. Right after that is i-bring up yung solar flares sa agricultural Sinasabi ko lang. Tapos, yung presidente ng Nickelodeon mahilig sa pa. That didn't last, pare. Pero dude, hindi ko nga gets ang foot fetish. Like, okay, let's say. Hindi mo naman gets ang fetish na hindi sa'yo eh. That's why it's called a fetish. Hindi. That's not why it's called the fetish. Okay. What were you trying to say when that's why it's called the fetish? Ba't nakakalibog yung feet? Like feet Hindi ko alam. Baka hindi sila may... Dan Schneider. Yun. Dan Schneider. Kailangan kong gumanon kasi pag binibigyan kami niya ng senyas sa booth, naka-blast lang yung 5,000 LED lights sa mata ko. Kailangan mag-salute ni Red kasi sergeant yung mga... Actually. Yes, sir. Hurrah, hurrah, hurrah. Siyempre, okay, ginago lang natin yung United States Army. Wala naman nanonood. Like, si Jack Reacher, pinapanood yun. Pinapanood tayo ni ano. Nanonood ka ng Jack Reacher ba? Sobrang gago yung angas. Talaga? Maganda ba? I'll give you 3. Tapos 2 palang hinedbutt. Tapos putang yung ground and pound. Talaga? Ganda siya. Maganda siya? Mas maganda siya sa movie ni Tom Cruise. Kasi hindi believable yung 5'6" killing machine, pare. Uy, hindi. Sa Mission Impossible. Sa Mission Impossible, nauupakan siya madalas eh. Siya 6'4", batak. Oo, Jack Reacher. Sige nga, nakakita ko ng clips mo kung maangas. Maangas siya. Tapos lawful good siya, di ba? Oo. Ay, nako. Okay. This is the freestyle episode. Walang topic na inassign. Wala. For the first time ever, ipepresent namin ang minds namin ng walang kahon. Walang limit, pare. Wala. Sa limitless? Oo. Unlimited.
Unlimited. It's a good start sa taon. No? It's a nice start kasi nag-record tayo ng 2023 pa. Tapos inisip natin na positive yung outlook natin sa 2024. Ganon ka ba? May feeling ka ba na parang new start pag 2024? May feeling ka ba na? Hindi kasi ako, I just take it day by day, pare. Hindi ako yung guys na, magiging maangas yung 2024. Paano kung may masama nangyari? Sira na yung 2024 mo? Yan kasi yung putay ng... That is very healthy. Wow. Nagulat ako dun Hindi, true kasi sometimes you can find something sa negativity. Whoa. Damn. Oh, dude. You making points left and right. Like, isipin mo si Hitler. Like, wait. Tapos na kagad. Patapusin mo ako. Tapos na kagad, mga kaibigan. Wait. Patapusin mo muna ako. Sige, go. Paano kung si Hitler negative siya? Hindi ko nalang papatayin ng Jews. Di ba magandang output yon kung naging negative siya? Oo, naging negative siya. Tama. Yeah. I guess so. Or like, again, politics. Like, paano kung si Duterte, ayokong tumakbo. Duterte ba dapat yan? Duterte, di ba niya ka boses? Sobrang layo. Ayokong tumakbo. Yan? Bakit? Ayokong tumakbo. Ganun ba yun? Hindi ako impressionist. Pero yun lang yung point ko. Di ba? Sometimes, parang you just, looking at the bright side is overrated. Kasi when you look at the bright side, parang you go blind, pare. Wow. Easy lang. Damn. Sorry. Parang nagala ka dahil na-compliment ka ngayon wala nang kwenta yung sinabi sa dulo. Kinuha ko doon sino yung nagsabing video game yun? Mata sa mata hanggat wala nang makakita. Wala atang Tagalog na video game ever. Pero yung may English, tinagalog ko lang. Ano yung Eye for an eye until the world goes blind. Actually, may isang tao na hindi bulag. Kasi siya yung nanalo eh. Sabagay. Diba? May isang, the last man standing is not, sino magubulag sa kanya? Tama. Diba? So technically, an eye for an eye, may isang mananalo sa dulo. Yeah. Yeah. Yun. Pero ikaw ba, are you thinking na 2024 is gonna be the summer of Red Oliero? Summer? Oo. Ako every year, I look back on what I've done and what I could have done better. And then sa bagong year, mag-set ako ng mga maliliit na goals. Like, I mean... Are you one of those people na, 2024 should be better than 2023? Mga ganon, dude. Ganon dapat, di ba, araw-araw? Di ba? Hindi, some days, fuck shit, yung tong araw na to. Hindi, ibig ko sabihin parang, I think dapat we should live in a world na we actively should progress ourselves, di ba? Di ba dapat? But that's also putting pressure on you. Yeah, but I don't put that much pressure. Like, achievable goals. Pero, I do say things na meron ako mga wild manifestations. Like, minsan sa Twitter ko, magka-Netflix special ako, magka-movie ako na ganyan, magka-world tour ako. May mga things ako na sinasabi na ganyan. Pero kasi, it's just, I think, yung mentality ko of don't play things small. Kasi may mga tao na parang, may mangyayari sa kanila, tapos they play it up na para ito talaga yung goal ko. Pero ang totoo mong goal talaga is mas malaki dyan eh. So why are you playing it small? Alam mo yun, di ba? Bakit? Why are you setting yourself a limit? Kasi the mere fact na may mentality ka na parang ambition ko to pero hindi ko siya mararating. Hindi ka talaga kasi kung naniniwala ka doon, hindi ka nang kakaroon ng mentality na hindi mo na mararating mo siya. Kung ikaw itself, hindi mo dapat gumawa ka ng libro tas yung kung successful ako, gagawa ako ng libro. Hindi pa eh. yung face mo. Kung kinayaman ko to, kasi baka mamaya yung libro ko Falling Flat on Your Face. Bakit hindi ka masyadong mayabang sa Twitter? Baka maging ganun yung resulta eh. Naniniwala kasi sa credibility eh. Like, kahit sabihin mo, okay, it makes sense yung sinasabi ko, I haven't applied it na ganun yung mangyayari, na maging successful ako. Actually, baka... Diba? Hindi mo alam eh. I might do something very stupid. Mamaya makaapa ka ng landmine, tas wala ka ng paa. Wala na akong paa. Tas yung libro, Living My Life with No Feet. Tas F-E-A-T. Diba? F-E-A-T? Defeat. Wow. Kaya pala may... Unlimited. Naalala ko na ba't ko nilalagay ng limiters yung episode natin kasi walang kwenta. Pag pinakawalang kaan, wala kang kwentang tao. Diba? Nare-realize mo ba minsan? Parang prisoner. Wala silang kwenta. Hindi, meron na. Okay. Pinignan mo ba yung sarili mo sa salamin? Nutuwa ka o hindi? Sinasabi ko minsan, alam mo, hindi mo kasalanan to. Tapos umiyak ako. Tapos alis na ako. Sorry. Totoo pa. Sorry. Hindi ko alam bakit genuinely natawa ako doon. Alam mo bakit? Kasi kupal ka eh.
Hindi Oh. Ay, by the way, if you guys notice, may bagong salamin. Ginif sa akin ni Master Red Oliero. Yay! Pare, ayaw tayo sponsor na Owndays. Binili ko na lang. Sabi ko, keep your money, pare. Actually, hindi ko alam. Baka mabait. Baka makarating Owndays. Baka naman. Diba? Sobrang lakas lang ng lens niya. Kasalanan mo Ba't mo kasi pinaiba yung grado mo? Nagpo-pulsate na yung kabilang mata ko. Ba't mo kasi pinaiba yung grado mo? Sabi daw nila hindi pwedeng the same grade kasi nag-iiba daw yung tumataas ang grado mo every year. Oo nga. Papacheck ka dapat every year. Hindi ka ba nagpacheck? Yung huling grado ko na 2018 pa eh. Wow! So, tiisin mo lang yan. Kaya mo yan. Ay! OBB. Sabi ko, bakit hindi parang oras yung pinapakita sa atin nung nakalagay OBB? Okay, sige. Before we start this stupid episode, pakinggan muna natin ng ating unnecessary OBB. Could be for the last time, pare. Hindi na alam. Kasi baka baguhin. Slapshot, pare. Kasi we got Slapshot, Greyhounds, Razorback to make a super band. Para gawin yung OBB. Red Oliero's right. Hindi, pero ballad. Red Oliero. Tangina ba? Red Oliero. Hi, we're Slapshot. And you're watching Mix. Your choice. Okay. OBB. Alam mo, ang ganda talaga ng OBB. Kaya hindi siya nakakalimutan. Gusto ko like sa middle na ata ng episode. Hindi naman. So when we're hindi tayo papaganuhin ng tech natin. Alam mo yung tech, they don't let us fail, pare. We do that ourselves, pare. They don't let us fail unless they do. Pero, sabi niya, bibigyan namin kayo ng support, pero kung gusto niyo ihampas yung ulo niyo sa pader, wala kayong magagawa, sir. We can only do so much. Di ba? So, ano pinag-usapan natin? Yung natawa ka kasi umiyak ako sa harap ng salamin. Tapos sinabi mo, alam mo, may kasalanan ka pero kailangan mong patawarin yung sarili mo. Tapos maalis na ako. End of my day. Ako, pag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, minsan nabuburot pa rin ako sa sarili ko. Parang takin ang taba mo. Yun, isa pa yun. Kung nag-exercise ka last year, payat ka na ngayon. Mga ganun. Ako rin parang minsan kung the drunk order ako, like at 2 a.m., tapos kumakain akong Chicken Joy sa floor. Tapos pag, hindi seryoso to. Damn, man. May spaghetti. Tapos kumakain yung Chicken Joy, kunwari lecture. Uy, yan na yung Chicken Joy, tabachoy. Kakainin mo siya. Ito ba? Pero pag kinagat ko, okay naman. Ako usually, pag nawala na yung gutom, doon ka magkaka-realization na parang, alam mo yung, feeling ko yun yung pakiramdam ni Winter Soldier eh. Pagkatapos yung pamatay, tas nawala na yung brainwashing nyo, parang, dami ko Joy. Ganun rin ako. Kasi pagkatapos ko kumain ng Chicken Joy, hinihingal ako eh. Parang ganun yung feeling ko na pag may mga buto. Tingnan mo kami. Parang yun yung feeling ni Berthold sa Attack on Titan. Kailan si Berthold? Hindi ako lalo ng Attack on Titan. May isang Titan kasi pa nag-change siya into a Titan. May nuclear explosion. So, ang dami niya mapatay. So, the moment na maging Titan siya, puro death yung nakikita niya. So, yun yung nararamdaman. Feeling ko yun yung parang pagkatapos ng pag nagkaroon ka na ng consciousness, nakita puro chicken bones. Mga rapper ng Yumburger. Ano nangyari? Pero masarap ang Chicken Joy. Siyempre, dude, kaya ako nga sinasabi, yun yung go-to order ko, Chicken Joy. Chicken Joy talaga. Sobrang... As in, pag alam mo yung minsan nag-scroll ka sa Netflix, hindi mo alam kung anong panoorin mo. Minsan nag-scroll ka sa GrabFood, hindi mo alam anong kinakain mo. Tama. Tapos mami, na, 50 minutes pa doon, tagal pa. Ayoko orderin yan. Tapos 50 minutes ka nag-scroll. Di ba? Aabot ka ng ganun. Ako rin, like, kunwari... Chicken Joy talaga eh. Bumibili ako ng Steam, laro sa Steam, tapos tinitignan ko for like 2 hours. Hindi ko nabibilin sa akin sa pera. Ginagawa ko. Hindi sobrang pares yung... Alam mo, Red? May simulan ako sobrang gandang point, tapos magko-contribute ka, tapos sobrang layo sinabi ko. Alam mo yun, parang... Malayo ba talaga? Hindi naman malayo, pero yun, medyo malayo. Medyo malayo lang yun. Pero minsan may mga times na feeling ko, hindi ka nakikinig sa akin. Nakikinig ako. Tapos titigil ako magsalita, tapos na-realize mo, turn ko na magsalita. Tapos magsasabi ka lang ng something na, let's hope this passes. Napansin naman crowd yun. May mga tao nagko-comment minsan. Minsan walang kwenta yung sinasabi ito ni Andren. Mas maganda pag wala siya.
Pero nung nawala ka, pagkabalik mo, mga nag-welcome Alam mo, back gusto ko na inasar mo ako. Tapos biglang, hindi, pero nung, like, alam mo yung, ikaw yung, alam mo yung Secrets of the Magician? Yung guy na nakamask. Tapos, like, pinapakita mo yung pyesa ng makina eh. Oo. Paano gumagana eh. Hindi mo naman kailangan sabihin lahat, Red. Maganda yun, honest to, pare. I mean, genuine eh. Dapat di mo nga sinishare na may diabetes ka eh. Alam mo yan, paano yung mga fans? Like, Well, kasi, hindi ko sinishare. well, Sinabi mo lang. Well, Red, kasi nakikinig yung mga fans like, shit, may tanim na pala yung buhay ni Red. Kailangan ko nang enjoyin yung comedy niya while it lasts. Hindi ka nga kasi cool yung diabetes eh. Hindi siya cool na... Sakit. Oo. Diba? Paano ka nasaktan ka? Ba't ka nasaktan? Sakik! Diba? No, kumain akong kontis. Una-una sa lahat, di ko na ginagawa yung joke na yun. Kakagawa mo lang yung joke na yun eh. Kailan? Meron akong show na ginawa mo siya. Ano yung sinabi mo kina Adrian? Pinabura natin. Tinanggal ko na yung joke niya sa show mo, yung last show mo noong June. Okay. Yun lang yun. Okay. O kasi sinasabi mo yung jokes sa podcast, di tuloy nagmumukhang natural. Sakik! So, knock-knock? Hindi. Maganda yung joke na eh. Isa yung sa mga pinaka-gusto kong jokes mo na sinulat. Drinap ko na nga kasi parati ko nang ginaga. Kasi, una-una, hindi mo siya pinapalawak. Ang ganda-ganda ng joke na yun. Meron ka pa sigurong additional 2 minutes na pwedeng gawin dun para sa joke na yun. Pero hindi eh. Or, hindi ko na ma-improve. So yung problema, may problema siguro yung joke, hindi ako. Tangin naman ikaw may problema, pare. Sinisisi mo yung joke, dinarap mo na di nakakatawa. Because you fucking don't believe in it, pare. I believe in it. Tingin mo yun na yung limit ng joke na yun? Yun na yung peak ng joke na yun? Pag sinabi mong sakik, yun na yun? Ha? Give me an example kung paano ko. For people who are Bigay listening. mo sa akin yun. Ha? Bigyan mo sa akin yun, pare. Ha? Pag binigay guys, kina-clench ko yung fist ko pag audio. Like, pag baka di narinig, pare. Tinetreaten niya ako by pounding the fist. Eh. Kapag pag binigay mo sa akin yung joke na yun, pare. Feeling ko nasa nasa Conan O'Brien podcast sobrang na ako. hindi The next day. Pare, totoo. Bigay mo sa akin yun. Ang dami kong jokes na nakikita niyo lahat. Pag binigay niyo sa akin, it would be like 19 times better. Totoo. Sige. Nakita niyo. Sakik. Yun. Tingin mo yun na yun. Hindi. Tingin mo yun na yun. Pare. Ha? Bigyan mo sa akin. Give it to me. Hindi nila alam yung pinagsasabi. Alam mo yung sa The Dark Knight? Di ba may dalawang barko na papasabugin mo? Tapos it's either papasabugin mo yung isa or pares kayo sa yung sabog. boat full of prisoners and the boat full of the citizens. Yeah. Tapos may isang prisoner guy na, give it to me. Sakala mo pipindutin na niya. Diba? Yeah. Diba? Kasi may tattoo siya sa face. You don't have the balls to do it. Parang ganun. Hindi niya pinindot. Parang tinapon niya. Tapos we had our chance. Actually, underrated na maangas part yan. So tinapon niya sa bintana. Tapos nagdasal lang sila ng crew niya. Sobrang angas nun. Tapos sumabog kasi may dolphin na dumaan. Yung pabagsak. Tumama yung... Nakagat niya yung susi. Pare. Ano? You know what I did to Gotham's White Knight? Diba? All it takes is a little push. Alam mo, bad trip ako na sinira lahat ng mga incel yung character na yun. Kasi ikaw ay nagsira ng character. Ikaw, kasama ka dun. Tingin mo, hindi ka kasama dun. Sa Joker worship na to. Why, Red? Pare, may point siya eh. Lahat ng mga incel na nag-go-out kay Joker. Pare, siya yung kontrabida. Pero may point siya eh. Yan lang yung sinasabi mo sa wrestling eh. Pakina mo, basta CM Punk siya yung kontrabida. Pero may point. Fuck you, dude. I am a historically kumakampi ako sa proper alignments. Kampi ako sa face, kampi ako sa heel. Galit ako sa heel, parati. Sige, except kay Roman Reigns. Si Roman Reigns. Ayun. Historically, dahil na recently, na-work ako sa mga heels minsan. CM Punk ba heel? Face heel? CM Punk eh. Hindi, kasi tanga. Nakita mo ba yung face-off nila ni Seth Rollins? Ganda nun, pare. Thumbnail pala. Alam ko na yung sasabihin ni Seth Rollins eh. Monday night. Sabihin ako sabi ni Edgy, hindi ko kaya mag-work. Kailangan shoot yung gagawin ko. Corny. lahat ng mga wrestler na parang, yung ginagawa ko dito, galit ako sa WWE, Edgelord, which kalahati ng roster ng AEW. Nakakapikon eh. Parang, tangina, wala ba kayo ibang content? Lahat ba ng content nyo is, maakas ako, or, galit ako kaganyan. Parang ganun yung AEW. Wag mong asarin si Black Mask, pare.
Si Alistair Black na nga hindi pinaka-edgy dun eh. Seryoso ka? Si Daniel Bryan, naka-eye-patch na naman eh. Gago, angas mo siya naka-eye-patch. Ang ina, recent 2 years ago naka-eye-patch si John Moxley, tapos ngayon naka-eye-patch si Daniel Bryan. Ano ba yan? Dude, mag-podcast tayo, naka-eye-patch tayo. Tumakas yun. Parang punished Red and punished Gusto ko talaga magkaroon ng character sa isang movie na naka-eye-patch. Parati kong pinipitch yun. Tas dalawa. Hoy. Yung di ba may movie kami, starring Enrique Hill. Hindi, si Red lang. Kasama ako as a main cast. Oo. Tapos, pinipitch ko na sa mga set parati. Ako gagawa ng Big Bird 2. Tapos, sabi ko, pwede ba magkaroon ng eksena na hinahanap nyo, tapos nangingisda na lang ako sa isang farm. Tapos, ang unang line, you're a hard man to find. Tapos, lilingon na ako, may eye-patch ako. I ain't trying to be found, pare. Maganda akong dalawa. Hindi, yung pangit na ni. I ain't trying to be found. Tapos, kausap mo washing machine. kasi washing machine lang ako. Kasi di makita. Sir, washing machine niyo po yung kausap niyo. Shit, taga. Teka lang. Pero, react sa camera. Tapos yung sunod na eksena, naka-fast forward, no? Yun yung mga trip mo di ba? Mga basura. Fast forward, tapos may VO. Ba't ang bilis natin? Ganun. Self-aware fast forward. Yeah, mga nagpo-break to. Kasi ang favorite ko kumari sa... Mga bagay na naisip lang sa set. Mga ganun yun eh. Hindi binrainstorm yun eh. Pwede ba yun? Okay na yun. Ganun lang nangyari dun eh. Oo. Sige, pasensya na, comedy master I am comedy. Totoo. Sige. Sinong mas credible sa akin sa comedy? Sino? Sabihin mo. Sino? Si James? Wait. Si James? Si GB. Si GB? Si GB, fine. Na-realize ko. Humble ka na, no? Mas ma-realize ko, medyo mahirap nga. Ako. Pero ako yung complete package. Oo. Full package. Ako sobrang package. Dude, parang longganisa, siksik. Hindi naman lahat ng longganisa, siksik. Tangina. Bobo nito eh. May mga skinless longganisa. Kung may audience lang dito, Red. Ang dami palang nagsasabi, Red, kung kailan ka magla-live recording ng podcast mo. Pag ito, 2 tao lang Dalawang tao? Nakakainis yun. Minsan parati siyang ganun eh. Mag-feedback siya, dami nagsasabi, Red, na okay daw yung episode. Hindi, 3 tao lang siya. 3 tao nagsabi sa akin kung may mga... Pero yung 3... Pero yun yung isa sa mga wino-work ko na 2024. Suggested siya to do. So, we wanna do it. Live recording. Pero ayoko kasi yung mga live recording na ginagawa na 20 lang. Nanonood. Gusto ko 450 people. Dude, gusto ko 450,000 people sa Quirino Grandstand. Live recording ng bago matulog. Tangina si Red, pare yung entrance yung kay Shawn Michaels. Yung magagaling siya sa pinakamata. Darating muna yung tatay ko. Baka nag-quit na si Red. Doon siya na yung tatay niya para gumawa ng excuse. Tapos tuturo yung tatay ko sa heavens. Tapos bila nandun ako may spotlight. Sasayaw ako. Diba? Tapos magsisipline ka pa ba? Tapos yung bago matulog team. Tapos yung hindi nga komportable. May paltos na yung yung singit ko. Angas entrance. Ganun. Ano mga dream entrance mo? Dude, parang madali lang ako. Ang dami kong dream entrance sa comedy. Ako, gusto ko lang sana kung mas payat ako, Red. Hindi ko kaya. Yung The Demon Finn Balor. Sabihin ko eh. Kanina ko pa iniisip yan na parang takina. Bayan ako kaya si Andren para gawin yung The Demon Finn Balor. Dalawa na ba yan? Like, ano gusto mo yung NXT? Yung NXT talaga. Yung Demon, The Demon. Yun nga. Hindi kasi ngayon medyo corny na eh. Yung NXT syempre. Yung NXT dati na may heartbeat pa. Lumabas siya naka-chain. May chains na siyang dala. Akas nun. Diba? Tapos isa pa, rest in peace, The Fiend, pare. The Fiend. Yung dala ko yung past ulo ko, pare. Yung ulo mo, yung balat ng mukha mo na nasa lantern. Pero mahirap kasi kung comedy, like bigla kang magja-jokes pag ganun ka angas yung entrance mo. Kaya mo ba yun? Kaya nga dream kaya that's why it remains a dream entrance, diba? Ako feeling ko I still can make dun. Diba? Pero ganda rin nung kay The Fiend eh. So, ikaw, ano yung Stone Cold? Hindi. Meron akong gustong gawin minsan na may countdown, parang Jericho. Diba? Pero isa pa rin sa mga goals ko, parang may yung lulusot ka sa stage, paakyat. Parang Rey Mysterio? Parang, hindi naman mabilis lang yun eh. Mabagal. Cody Rhodes. Yeah. O kaya yung, di ba may mukha mo na malaki? Tapos may magdadrive na sports car sa mukha. Sa mukha. Tapos pagbaba si James. Maganda yun, no? May sport. Or
Or na parang Dominic Mysterio, nakakulong ka. Ngayon, nakaposas. Anong ginawa mo, Red? Sobrang angas nun. Wala. I ran a red light. Ang ginawa mo rin, jaywalking. Den Mysterion! Ganun yung, marami yung gusto ko The Shield entrance. Sa Mawa Arena, pa nag-show ako dun, magda-The Shield entrance. Tatlo sila mag-isa ka lang. Tutugtog yung Shield music sa mga galing sa lower box. Hindi mo gets ng mga tao. Okay sa lower box. Anong reference to? So, every time na gumawa ng wrestling team entrance sa show, which is sabi ko, ito na yung last na, di ba yung huling show? Roman Reigns. Hindi na ako nag-Roman Reigns music. Kasi sabi ko, nung NFT, lahat ng nag-put up ng We The Ones na sign. Sobrang incel-looking motherfuckers lang lahat eh. My people. Puro maratabang may neckbeard. Hindi walang normal-looking, normal-sized person na gumano. I did a quick scan eh. Bago ako gumano sa parang, damn, this is the last time I'm doing this. Tsaka nung gumano ako, umangat yung t-shirt ko, nakita yung chan ko eh. Well, malaki naman chan mo, so. Malaki talaga chan ako. Pero I never let it hinder me. Ako rin. Oo. Hindi ka nga nag-uubad ng t-shirt sa swimming pool eh. Isa ako sa mga ganun. Dumb fuck. Pare, kung sarili mo nagkakaproblema ka, makita ng mga tao na may problema ka sa'yo. So yung problema rin sila sa'yo. Pag pinapakita mo wala kang problema sa sarili mo, isipin nila, what a confident man. Pare. Tama. Diba? Sino mga wear confident? it like armor. Pare. Si Jeffrey Dahmer, yung mga confident. Mga confident na tao. Mga tao, no? Si Joseph Mengele. Yung mga yan, pare. Gusto yung cold brew mo? Alam, may lason siya. Medyo green nga siya eh. Adrian, bakit? Yan yung twist sa episode. Nilagyan ko ng arsenic. So, simulan natin ng taon to na walang kwento talaga yung... Paano kaya kung... I-record na lang yung pag-uusap natin. Paano kaya kung yung sa next show, Red? Like, naka-skin dangle. Alam mo yan? Ano skin dangle? Yung naka-dangle ka, suspended mid-air with your skin. Tapos pupunta ka sa audience. Guys, tulungan niyo ako. Masakit! Tenenet. Peking duck entrance. Oo, good. Hindi maganda red na entrance kung sa magla-live podcast ka. May nagki-carry sa'yo ng throne mo. Parang sa 300. Sino yung guy na... Si Ring, Xerxes. Si Xerxes. Come, Leonidas. Let us reason. Ano yung favorite? Ano yung speech yung... He put down his... It was stifling his vision. Parang nga ganun, diba? Akala niya nagsosurrender siya, pero hindi. Yeah. Tapos yung ending shot na yung katawan ng mga 300, tapos yung isa naka-69. Pero pag ganun? Saan yun eh? Nabita sa Spartans. Gusto niya yung movie na yun. For the wrong reasons. Alam mo yung natatawa ka sa movie kasi sobrang pangit. Yan, natatawa ka na. Tulad hindi, ng gusto mo talaga eh. Mari pa kayo eh. May Betty La Fea reference eh. Taka ng luma na nitong putang. Ugly Betty naman. Ugly Betty. Yung Betty La Fea, yung Pinoy. Yung Betty La Fea, Spanish telenovela ata siya. Tapos nagkaroon yata ng, kumalat din siya dito. Tapos nung kumalat sa States, inadapt nila into a Hollywood TV series. Anong tawag dito? Betty La Fea. Betty La Fea. Tama. Meron ba dito? May Tagalog adaptation ba yan? Ewan ko. Nakita mo na ba yung Voltes 5 adaptation natin? Okay siya. Alam mo, tinaray nila ako i-cast nun. So yung Voltes island. By the time... Sir, pwede ka bang robot? Na, by the time na... With what I mean is tinaray i-cast is tinext ako. Tapos nalaman nilang 31 na ako nun. Sabi niya, ay sir, di ko pwede kasi yung kuya mo 18 lang eh. Pero baby face ka naman. Okay lang. Pero yun, sayang, sana. Pero Voltes 5, ano yung mga... maganda naman yung mga... Pag nandun ka, ano yung mga jokes? Oh, di ako mag-cash sa cockpit. Yun. Sira na naman yung elevator. Kasama kasi natin si Red. Mga ganun. Tignan ko lang kung kaya mong... Sige, pare. Sige. Like, since freestyle na. So, wear the big boy pants, sige pare. Sige ba? Ikaw mag-control ng podcast. Grabe, ang hirap mag-commute kanina, guys. Kaya hindi na ako
Kaya nagigets ko kung ba't nagsastrike yung mga jeepney barker, ay mga jeepney drivers. Kasi hindi sila nababayaran masyado. Tayo na bad trip. Bad trip tumira dito. Yung ba yung reason kung ba't sila nag-strike? Yeah, gusto nila itaas yung wages nila, di ba? Oh. Kaya guys, alam mo yan, minsan hassle tumira dito. Sobrang bobo puta. Nabasa mo ba yun o inisip mo lang na yun? In-assume mo lang na yun? In-assume ko lang. Puta. Ikaw ba, ano yung real reason ba? May modernization ng jeep. Yeah, yung jeepney modernization, sorry. Guys, pakikat yon para magmukha akong matalino. Wag. Keep it in. Keep it all in. Pare. Yeah. 30 minutes pa lang tayo. 30 minutes pa lang. Kaya natin to, pare. Hindi naman tayo kailangan mag 1 hour. Pwede naman umalis ka na rito sa ako na bahala. Na-hurt ba yung feelings? Hindi I'm sorry. Hindi naman. Joke lang. Tandaan mo lang, pare. Ah. Kung kaninong pangalan. Teka, wala pa eh. Kaninong pangalan. Ano nakalagay? Bago matulog with ano? Red Oliero. Yun. Yan. Gamitan mo yung Mother Goose education mo, pare. Para malaman mo sino yung bida. Ha? Naging bida ka na ba ever sa buhay mo? Yes. Kailan? Grade 6. Regional to Wow. Regional school sa schools. Ng Mother Goose lang pero. So may Mother Goose sa Ordaneta, may Mother Goose sa maraming Mother Goose. May Mother Goose sa Dagupan at may Mother Goose sa Tarlac. Sila rin yung gumagawa ng tortillos, di ba? Yeah. Granny Goose yun. Granny Goose pala. So yun. Nanalo kami. Oration. Ano yung oration? The Emperor's New Clothes, pare. Ito, ano yung oration? Yung tungkol sa The Emperor's New Clothes, yung parang i-dictate natin yung nangyayari. Okay. I played the Emperor. Pare. Ulul? Nalo ako. Bida ka? Oo, kasi magaling daw ako magpanggap na bobo. Bobo ba yung Emperor? Kasi siya, di ko alam. So yung Emperor's New Clothes, ang ibig sabihin nun, ang main story niya, dapat wala kang yes man parati. Kasi may isang guy sabi niya, "Sir, this is the finest silk in all of the lands." Naniwala siya. Oo. Pero wala naman talaga. So yun, suot niya, tapos pinagtawanan siya. Kasi bano yung suot Kasi niya. bobo yung emperor. Like, puro kasi yes man and mahina siyang leader. Maraming, si Tom Hanks nag-play ng bobo na Oscar eh. Oo. Forrest Gump. Philadelphia. Philadelphia ba nanalo siya? Oo. Hindi ko alam. Bobo ba siya doon? Hindi, may AIDS siya. Tangina to. Tangina 100 to. Walang kwent ng tao, puta. Hindi. Pero sa Forrest Gump. Tungkol pala sa AIDS yun? Di mo ito pala di Philadelphia? Hindi. Di kasi cultured eh. Hindi nga culture. Kasi pare, Oscar bait yan eh. Para manalo ng Oscar, dapat may AIDS. Nanalo na siya eh. Hindi, kung gusto mong manalo ng Oscar, dapat may AIDS ka. Playing a guy with AIDS. Or may Down syndrome. Nanalo nga si Matthew McConaughey, no? Dallas Buyers Club. Hindi. Nanalo rin Nanalo si... siya. Nanalo siya. Pati yeah. si Jared Leto. Jared Leto. Dallas Buyers Club. Yes. Great Joker, by the way. Tapos Hindi nanalo si Sean Penn for I Am Sam. So, mali yung theory mo. Sometimes naman, like, hindi na ka naman, pero Oscar bait nga eh. Tumanggap ako ng movie role. Ano? Tapos magpapayat ako. Good luck. Mag-lose ako ng 180 pounds. Tapos sobrang payat ko. Ganun yung movie role. Hirap no kung hindi nagsasalita yung sidekick mo, no? Hindi. Sige, go. Sabi ko lang, seryoso. Okay. Tapos, baka tumigil na ako mag-comedy. Mag-transition na ako to full-time serious acting. Ano yung name ng movie? Pumayat na si Red Oliero. Gusto ko kung gaano ka egomaniac to. Tungkol pa rin sa kanya yung movie na piniplay mo. Pantasya ko to eh. Okay. Diba? Tapos maging boxer ako. Yung title, maging boxer ako. So una, papayat ka. Tapos magiging boxer ka. Papayat muna ako. Tapos sa next movie ko, magiging in boxer shape ako. Tapos ang title, Rocky ng Pilipinas. Rocky Road. Rocky Road. Country Home. Take me home. Ano palang studio? Ano? Studio. Works all the time, pare. Anong Studio Ghibli movie yun? Yung magpinsan sila? But kinrowdsource mo na to eh. Tapos mali-mali lahat ng iba-iba yung mga... Di ba tama yung On Poppy Hill? Nakita ko parang kinrowdsource mo. Tapos parang may yung naabutan kong comments. Parang iba-iba sila lahat. So parang marami palang kasi incest sa Studio Ghibli. Pati daw sa Grave of the Fireflies, like, hindi, it's a normal thing. Bakit sobrang daw. obsessed ka na may cousin incest sa isang Studio Ghibli film? Di sila na-cancel eh.
Hindi talaga makakancel kasi beloved siya ng mga wokes. Yung Studio Ghibli. Oo. Kahit gumawa siya May ng mga- slave movie. Yes. Okay. Basically. Okay. Ang daming parang ang daming mga immune sa cancellations na people. Kasi parang yun yung mga kailangan culture daw pag gana. Gusto ko na sabihin, isang Studio Ghibli movie lang yung hindi ko tinulugan. Actually, hot take. Spirited Away. Dude, Yun, sobrang dude, snooze fest Dude, yun. man. On Poppy. Tatlong, parang 3 gives yata yung Spirited Away bago ko siya natapos. Yeah, super overrated yung fucking... Pati yung Totoro. Like, ang gusto kong Ghibli. Totoro cute. Ang gusto kong Ghibli. Grave of the Fireflies. Tas Kiki's Delivery Service. Yung gusto mong Ghibli, bro. Ganun ba sinasabi ng mga film buffs yun? Yeah, dude, my favorite Ghibli is like, ganun ba? Did I say it like Yeah, that? Studio Ghibli kasi. 'Di ba? Bakit mo siya ina-abbreviate as if close kayo ni Hayao Miyazaki, pare? Ha? Wala talaga nakakalagpas sa'yo. Wala. May elbow drop na kita rin. Hindi mo kaya mag-elbow drop. Una, hindi mo alam Dude, proper form. Kyrie Zane form, pare. Hindi mo kaya yung proper The Pirate Princess, Hindi ka pare. makaroll eh. Tangin na nito. Kaya ko gusto mo roll ako ngayon? O sige, roll ka ngayon. Pag ikaw nasaktan, tas nakasira ng gamit, hindi ko alam kung mag-roll talaga siya. Mag-roll ka talaga? Anong ginawa mo? Bakit? Sobrang hindi roll yung tumalon ka eh. Bobo mo. Parang mas flip bump na bobo yung ginawa mo. Mas madali siyang gawin sa mat. Hindi siya madaling gawin sa floor. Oh, fuck. Tumaas na naman ang respeto nyo sa wrestling, mga kaibigan. So, Alam mo, nakakatawa kung ginawa mo yun, tapos nasira yung salamin mo. buti na nga may self-awareness pa ako na tanggalin yung salamin ko eh. Bakit mo ginawa yun? Sobrang hirap nung ang layo niya sa parang like 9 million times siya away from the rule. Yung ginawa mo. Pero pare, at least I tried. Pero sinakta mo sarili mo. Yung role sobrang painless niya na experience niya. Kaya mo mag-roll? Ayoko mag-roll dito. Sobrang madumi. Mamata yung balikat ko. Bobo mo yung nakita ko paano ka nag-landing. I just wanted to prove you wrong, pare. Na kaya kong gawin with heart. Na may puso. Hindi mo siya ginawa at all. Like yung form, tumalon ka. 'Di ba? Tapos tinusok mo yung shoulder mo. Sana nakita ng video yun kasi it's like the lamest thing. Ang sakit ng show. It's the lamest thing na masaktan ka over. Is to try to do a roll. Hi. Kaya tayo nagtatopic. Hindi, sabi ko nga. Para hindi saktan ni Andren sarili niya. Kasi guys, behind the scenes, sabi ko, baka pwede natin pag-usapan New Year, things to be thankful about. Sabi ko, gusto Hindi ko sinabi yun, ha? pag-usapan yung feelings That's so not me. I'm so warm and cuddly. Oo. Alam mo rin yung warm and cuddly, pare. Ano? Bilis, mag-isip ka ng punchline. Wala kang maisip. Maisip. Sorry. Sorry. Nakita ko sa mata niya. He didn't get it. He doesn't have it, pare. Oo. Minsan talaga pag comedian ka, i-corner mo yung utak mo into something. Tas sometimes sasabihin mo na yung simula ng sentence. Tapos bahala na ako na ma-blurt out mo. And sometimes mediocrity lumalabas sa bibig mo. Pero if you hone your skill, doon ang gagaling. Ice cream tayo? Ice cream tayo, mamaya. Teka, wait. Cookie O? Gano'n ka... Hindi, tuloy pa. Gano'n na katagal? Pwede naman mag-cookie O. Kasi... Pupunta ka pala sa girlfriend mo. Oo naman. Mas maganda yung buhay ko sa'yo eh. Gusto ko nagsasalita lang tayo as if walang... Hindi yan. Hindi yan? Totoo ba? 38 minutes pa lang. Kanina 30 minutes ang tagal na nun eh. Hindi kasi nag-late tayo nag-OBB. Hindi mo binilang yung simula ng OBB? Kasama yun? Tangina, this episode sucks. Hindi. We're having fun. Kasi gusto lang natin ibangko to. Kasi ito yung totoong reason. Nagbangko kami ng episodes kasi ayaw namin magtrabaho ng holidays yung mga tech, di ba? Ang kupal naman, pumasok at 28, di ba? Sama nun, di ba? So, nagbangko kami ng episode. Pero ngayon, ano paborito mong chichirya? Chichirya? Oo. Ruffles, cheddar, and sour cream. Na local. Local. V-cut. Damn. Chippy Blue. Kasi yung chippy na red, tangin na parang kumakagat ka lang ng salt eh. Masarap din naman. Meron silang parang less salted version. Solid. Yung green. Hindi. Red din siya. Yung green kasi yung ham and cheese. Ham and cheese ba yung green?
Oo, ata. Ang favorite ko, Nova. Nova rin, masarap. Oh, Nova. Kasi dati may isang flavor yung Nova, yung without the cheese. Tas Meron? dude, may blue na Nova. Plain lang? Yes. At sobrang, Kaya 40 minutes na. gusto ko. Time passed by, pare. Oh. Hindi, kasi yung may flavor dati yung Nova, yung blue lang. Tapos hindi siguro mabenta. Kasi ba't walang lasa to? Walang lasa? Walang lasa, dude. Pero masarap. Pero nagustuhan mo. Hindi, gusto ko yung cheese. Yung may, Sabi mo, gusto mo yung walang cheese. Ang gulo mo. hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig, sorry. Nagre-react ka na lang sa nangyayari na. Release ba natin? It was very, very not interesting what you said. Pero sige. Pero sige, go. Let's fill up the minutes. Sobrang ginagawa natin lahat na hindi dapat gawin sa podcasting. Like sinasabi Hindi naman. Well, nag-flip ka. Medyo bobo yun. Ikaw, nagsabi ka ng, Ano? yung pyesa ng makina, pare. Ano pyesa ng makina? Hindi, kasi si Andren, hindi nakikinig. Tapos ikaw, hindi nakikinig. So, PS-10 mo, parte dapat ng sistema yun? Yung? Na hindi ka makinig sa akin? Hindi! Pala mo ka. Parang nakikita mo. Ikaw rin sabi mo, hindi ka nakikinig. Wala pa. Teka lang, ito na. Nakita mo ba? Ha? Kaninong pangalan yan? Bago matulog with baboy. So hindi mo nga gusto yung cheap. Ano pangalan? Nova? May mga chichira ba na face out na? Meron. Ano? Ring B, may ring B pa ba? Wala may ring B pa ba? Parang hindi ko na. Pritos ring, squid ring. Squid ring, yan yung favorite ko. Squid ring yung purple, tapos may pusit na may muka. Kainin nyo ako. Ano lang siya parang nag 1x1 picture lang yung pusit na may muka. Sarap nun, squid ring. Oo. Grabe. Wala na rin ako nakikitang malaking Tommy. Maliit na lang. Problema ba yun? Tatlo yung flavor niya eh. Ngayon, isa na lang. Isa na lang. Pati yung cheese curls, wala na akong nakikita. Meron, may cheese curls pa. Nabutan mo yung cheese curls na walang cheese? Walang cheese curls. Dude. Corn. Curls lang yun. Oo. Corn curls yun. Corn curls, pero green siya. Pero may flavor siya. Oo, sarap nun. Sarap nga yun, actually. Wala na akong mahanap sa grocery. Pati dati, may ginawa yung clover chips na version niya. Pero, alam mo yung mga maliliit na ma-cheese na maninipis sa dulo ng clover chips. Which is yung best part ng clover chips, by the way. Yung pag padulol na, tapos nandun yung mga maliliit na bits. Tapos tutunggain mo, tapos titignan mo yung sarili mo, I'm so fat! Ganawa sa lamin. Fat, stupid. Meron silang ginawa nun called Cheese Max. Ay, boss. Totoo nga. Ang ganda lang ni. Cheese Max nga. Or Max Cheese. Hindi ko na matandaan. Maganda yung Cheese Max. Pero Cheese Max, tas mas cheesier and mas manipis siya na version ng clover. Sobrang sarap. It's like crack. Solid, man. As in, grabe. Yun. That's our episode. Diba? Ang hirap na kung hindi ako sumasagot. Huwag ka nagtumunga ka lang kasi nakalimutan mo eh. Wari ka pa. Wari ka pa sinasadya mo. Hindi, great talaga. Pati mo ginagawa ngayon. Great talaga yung socks ko. Hindi yan sa hindi ko nilalabahan. Gray! Gray! Hindi siya mukhang gray. Gray! Mukha siyang puti na madumi. Tapos akala mo crazy. Kasi iba nga yung medyas ko ngayon. Magkaiba yung medyas mo? Ooh! I'm crazy, man. All it takes is a little push. Huh? It's just one bad day, Batman. Huh? Ano, mag-joker quotes ka na, pare. Huh? Crazy man with not the same socks, pare. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana asa pa. Kung kaya kong iwanan ka, Batman. ABC5 version ng Batman. Bakit kanta? Batman. Di na sana asa pa. Kaya kong iwasan ng batarangs, Batman. Pag ABC5, di ba? Ihanda niyo na aking sasakyan. Isa talaga ako sa mga Joker words. Pil na puta na. Because it was so cool when it came out eh. Di ba? It was ruined by society. Pero ngayon lahat talaga eh. Tapos puta, put a smile on your face. Dude, tanggalin mo na yung internet irony, Red. Tapos isipin mo kung gaano ka. So bakit yung medyas mo is hindi parehas? So ito may missing pair. Okay. Tapos isa. Medyo paubos na yung laundry ko eh. So may missing pair lang yung gray sock ko eh. Yun lang naman. Hindi naman kailangan lahat sabihin sa podcast, man.
pinoint out mo eh. Parang feeling ko matagal mo na siyang ginagawa tapos walang nakakapansin. So walang nakakalam na crazy ka. Ano yan? Si Andon kasi, Ano? Sige. meron siyang conscious efforts na para ipatunayan na crazy siya na tao. Sige, Like, bigay. Dati nag-stapler siya ng papel na Tangina, hindi ko patayo yung stapler. Parang, tangina, ba't patayo yung stapler na to? Nagmamadali ako nun. Oo, sobrang weird. Against the grain ng papel yung stapler. Nakita ko pinapansin, ay nako, ibibring. Tapos hindi pa pantay-pantay yung papel. Like, nagpas-lagpas siya sa isa't parang isa. ina mo, Nakakainis eh. Parang, nakikita ko yung, kasi pinipresent namin, nakikita ko yung mukha na red afar. Ay, i-bring up niya to pagkatapos ng presentation. Imposibleng hindi niya i-bring up to. Tinignan na niya ako from afar. sobrang basura ng papel eh. May Yun. Ano ba mga ginagawa mong consciously para maging crazy? ikaw lang dapat yung nakakapansin nun. Ako talaga. Oo. I am the observer. Oo. Pare. I see everything. Halata eh. Mga tinatry mo i-pass off. Sige nga. Yun. Yung socks mo. Hindi ko nga sinasadya eh. Hindi mo sinasadya? Talaga? Aksidente na nasuot mo. Ganun. Hindi, I mean, hindi ko naman sinasadya maging crazy. Pati yung charger ko, dude, yung charger niya! Sa pag-charge ko pa lang, nagpapaka-crazy ka na naman. Yung charger niya, yung USB cable, ganyan kaikli. Literally, ganyan kasi kaikli. bilog yung saksakan niya eh. Tapos yung mismong brick, bilog yung saksakan. So, yung brick, USB charge, yung kable, kakabit niya nun. So, para masolusyonan yung bilog ng saksakan, meron siyang universal adapter. Na yung, alam mo yung lahat pwede may isaksak. Yeah. Mga pang-travel adapter. Tapos sasak niya dun. So, yung brick niya, ganyan nakalaki. Humaba. Ganyan nakalapad. Tapos yung kable niya, ganyan lang kaikli. Nakakapi ko ng putsa. Ba't di ka bumili ng brick tsaka kable na maayos? Hindi kasi akin, like, ito na pare yung bago cellphone mo, tapos yung charger mo ganyan. Tapos nakaupo siya sa sahig kasi nakakabit yung phone niya nun sa... maiksi kasi. Bakit ayaw mo bumili ng proper things? Bumili na ako eh. 2024, bumili ka ng bagong charger. That's bagong sapatos. Bagong charger. Tsaka May bagong bago na sapatos. akong charger. May bago na akong Ulul. sapatos. Meron na nga. Ano, hindi mo ninakaw yung charger mo. Kay Diyos. Wala siya ngayon eh. Tingnan mo. Bago cellphone, tapos yung charger niya ganyan kaikli. Naiwan ko kasi sa Grab eh. Ulul. Oo. Ganito gawin mo. Ano? Meron kang charger Oo. na hindi siya aalis sa socket na yun. Ever. Kahit anong gawin mo. Meron. Kahit tutuwa ka ng baril. Tapos, kunin mo yung charger. Hindi mo kukunin. Kasi yun yung charger na pambahay. Oo. Ganun. Tapos meron kang charger na isa, na yun yung travel charger mo. Iwan mo na sa bag mo yun. Tapos, problema mo pare. Yan ba yung Diba? ginagawa mo? Okay. Gusto mo ng charger? Pwede. Pare, Alam mo yung mas gusto ko sa may charger? mga charger ako na binili ko mga 5 years ago pa. Pare. Gumagana pa rin? Pare, nandiyan pa. Okay. Patanda na. Patayin mo na. Alam mo mas gusto ko sa charger rin? Ano? Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Eh, puro ka naman ganyan. Puro ka luho. Tapos yung sapatos mo, puro butas. Kaya nga, bibili ako sa Payless. Ano size mo? 12. 12? 12. Walang 12 dun, pare. Sa Payless? Oo. Wala. Kumain ka na lang ng Payless Pancit Canton, pare. Ganun. Ano? Proud ka doon. Proud ako. Proud ka doon, master. Hindi ka natawa? Natawa? Tawa yung audience. Buti naman, it was a trick, pare. Test ko yun. Nakita mo? Nakita mo pangalan ko dito. Hirap na episode na to. Hindi kasi sabi mo, we freestyle na lang tayo. Tangina, ako nagbigay ng topic. Nagmamadali kayo. Sabi mo, gusto ko nang umalis dito, Red. Sabi lang niya, sabihin mo lang kung start na tayo. Sige. Tapos kumakain siya. Tapos, tara, start na tayo. Sabi ko, kumakain pa yung hindi pa makauwi sila na maaga. Sabi niya, wala namang rights yung mga yun eh. Yung sinabi niya. Oy, fuck. Sinabi niya. Verbatim. Sabi niya, wala namang rights yung mga yun. Ako yung star ng show eh. Tangina, di naniniwala audience, Red. Mag-vote kayo. Mag-comment kayo ng thumbs up. Oo. Tapos sabihin mo, naniniwala ako kay Red. Thumbs up, naniniwala kay Red. Heart, naniniwala ako kay Andren. Or poop emoji kung naniniwala kayo kay Andren. Yan. Feeling mo may enough people, kunwari, kung nawala yung bago matulog, may enough people na malulungkot. Yeah, like nakita, pinost mo yung Spotify mo, di ba? 4,000. But those are just numbers, pare. Ano yung totoong mga taong emotionally? May mga tao siguro na pinapakinggan lang tayo habang nagjajawl or pinapakinggan lang tayo habang nagugas ng plato. Pero yung mga totoong taong pinapakinggan tayo
at naiintindihan yung mga sinasabi natin. Ito. For example, may celebrity death na to, either foreign or local, na naapektuhan Hindi ka ko naman talaga. sinabing celebrity death. Sinabi ko lang titigil yung podcast. Siyempre Hindi meron. hindi tayo mamamatay. Siyempre May meron. naman tayo ibang pwedeng gawin eh. Hindi at buhay, pare. Ano mo yun? Siguro, may malulungkot din. Ikaw, ano ba? Pero enough. Oo. Enough na parang hashtag ibalik or tipong pa nag-reunion tayo magbabayad sila ng 10,000 per ticket. 10,000. Sabi ko nga kay GB, please mag-away na tayo ngayon. In 10 years, the sooner na mag-away tayo, the sooner na makakash in natin yung reunion concert natin. Ay, wala. Ayaw nila eh. Huwag tayo mag-away. Kung mag-break yung Cool Pals, I think may bibili, may mga... Ba't talaga nang gusto i-break yung Cool Pals? Si James, every time na makita ko siya, binubulungan ko siya. Hindi mo kailangan yung mga yan. Ikaw lang naman nagpapatakbo dyan eh. Binubulungan ko siya ng binibilog ko yung ulo niya. Habang nasa CR, umiiyak. Kailangan yan gawin, James. Hindi mo kailangan yan gawin, James. Sabit lang yan sa'yo. Pwede ka na mag-resign kung hindi mo inaalagaan yung karir ng 4 na pabigat na yan. Kasi hindi sinasabi ko kay Nonong pag nakita ko siya. So, nagpa-plant ka ng seeds of doubt. Nagpa-plant ako ng seeds of doubt sa lahat ng Cool Pals member. Tapos balang araw, kakash in ko yan, pare. Para ako si Loki. Ang layo. Nung unang Avengers. Pause. Bakit pause? Ang layo na itsura mo kay Loki. Variant ako ni Loki. Fat variant. Fat Loki. Fat Loki. Di ba? Ayan na, nag-50 minutes na. 10 minutes na lang. Successful 10-minute conversation, pare. Yung hindi kailangan tapusin. Kung gusto mo na malis, okay na. I mean, kaya ko naman to eh. Wala akong life. Kaya mo? Sige, salita ka, observe ako. Yung weird pag nandiyan ka. Pag mag-isa ako, kasi pupunta ako sa isang zone na mag-isa lang ako, tapos sobrang mag-perform ako well. Alam mo yun? Like parang... Kahit ako, ganda ng performance ko kanina nung mag-isa ako. Kailangan naging mag-isa. Like yung pinag-usapan ko yung transport strike. Mali nga sinabi mo eh. Sobrang mali ka. Okay, sige. Sige. Bigyan natin ng konting serious direction tong last 10 minutes ng episode na to. Mm-hmm. Kung nandito pa kayo at naisip nyo na parang tangina, walang may kwenta pa to. Kung umaasa pa rin kayo na magkaroon ng kwenta tong episode na to. 2024. Sa podcast, sinabi na natin anong gusto natin mangyari for 2024, yung live recording. Ano pa ikaw? Personal goals mo sa 2024. Dali lang. Mag-special ako. Sinabi mo na yung last year? Go. Pero iba na ngayon. Sa theater? Hindi. Saan? Sa bar. Ginawa mo na yun eh. Pero 2 nights. Okay, sige. Friday, Saturday. Okay. Tapos yun lang. Friday, Saturday? Yeah, ano yung sarili mo yun? Ha? Ba't di ka na lang mag-Saturday 4 p.m.? Kasi masarap pag-stand-up. Gusto ko mag-stand-up. Ba't di ka na lang mag-Saturday 4 p.m. Tapos Saturday 8 p.m. Para Actually, isang renta ka yes. na ng venue. Yes, baka pwede rin yun. Mas maganda. Ang bobobo nyo, no? Lahat kayo, no? Wala kayong... Hindi nyo naiisip mag-isa. Akala ko parang mga default first thoughts lang to sa utak ko pag gagawa ng show. Kasi mga tao parang... Nainis ako na matagal na ako nag-4 o'clock show, bila na lang pag may tao nakadiscover ng 4 o'clock show. Okay talaga, ang ganda talaga ng 4 o'clock show. Matagal ko na ginagawa yun eh. Diba? Siyempre ayaw kanila i-credit. Nakakainis eh. Tapos mag-discussion sila as if parang, diba? Mag-discussion sila as if parang tayo na hindi sinabi yun. Bakit parati kang galit? Ang bobobo nyo eh! Pwede pa. Like, Sorry. Ginagawa mo rin yan. Pero yung sinasabi mo, ba't nag-iimbento ka ng hater mo? Hindi ako nag-invento ng hater. Wala namang galit sa'yo rin. Hindi ako nag-invento ng hater. Naiinis ako sa ginagawa ng ibang tao. Pero sige, go. Ano pa? Tapos, I guess, bawasan na yung sugar. I mean, cut sugar all the way. Health. And since I've kind of stopped smoking na, like, I don't do it as much. Parang in the past ilang buwan, wala. Well, actually, wala. 3 cigarettes. Parang ganun. No? Pero, fuck yung drinking lang yung mahirap. I'll try drinking. Yun yung iniintay kong, nagulat ako na nasa number 3 lang to sa bullet list mo. Feeling ko dapat priority 1 din. Eh. Naka-bold dyan, tapos naka-under. Aminin ko, dude, like, it's hard. Bawas lang. Yeah. Bawas lang. Like, minsan, imbis na inamin mo yung gin bilog, as you like to say it. Gin bilog? Pag, kalahati ko lang. Minsan na inamin mo yung gin bilog, palo mo lang sa ulo mo.
Ha? Hindi, bala ko na lang uminom parang si Stone Cold para hindi lahat na pupunta. Para hindi na tayo pupunta. Oo. Gawin ko sa Mose. Para malinisan yung mukha mo. That was just me. Kasi for sure, huling hilamos mo, 2017 pa eh. Ba't ikaw? Ba't ayaw mo na lang sumubo ng shotgun? Ha? Para pumayat ka na ng tuluyan, pare. Actually, yun yung primary goal ko next Papayat? year. Not even sa comedy. More on parang ang mental kasi as you know, I'm in a writing slump. Pare, hindi ako nakakasulat ng jokes recently. Oo. So parang you know what? Hindi ko masyadong problemahin yan for the first time in my. Dati kasi pag nag-writing slump ako, problema, hindi ako nakakatulog eh. Hindi ko siya problemahin. Alam mo yan, Amadu, what I do. Mag-open mic ako. Ganyan. Usual. Show, kung kaya mag-show. Pero ang priority ko talaga ngayon, next year. Actually, starting now. Health ko talaga. Kasi, hindi ko alam na magiging okay yung buhay ko eh. Akala ko parang okay. I'm do some shit and I'm bounce. Parang okay na ako dun eh. Ngayon, na-realize ko, parang gusto ko mabuhay na medyo matagal pa. May once na nag-hangout kami sa apartment red to sobrang like kumain, like ito yung nag-order kami pizza. Tapos an hour later nag-backsilog kami. Tapos an hour later nagluto si Red ng steaks for the boys. Yeah. Tapos yung last to cool us down, nag-yakisoba kami. Tapos sabi ni Red, like sobrang lasing na kami at busog, Andre, mamatay na ako. Tapos natulog siya sa computer chair niya as paalis na kami tatlo. Sobrang. Tapos the next day, gagawin dami kong tae. Grabe yun. Sobrang dami. Sobrang baboy na feeling ko pagka-uwi ka like, alam mo, dapat din na natin ginawa yung, as in, dapat tumigil na tayo sa backsilog. Actually, feeling ko yung backsilog dapat tapos na. Naalala ko, nag-defrost ako ng steaks eh. Alam mo, ibalik ko sa freezer yun. Tapos yun, nandun kami, like, sobrang lasing na ako. Ba't may narinig kong sizzling? Hindi pa kayo gutom, ha? Puta, pero, pagdating ng steak, minsan lang naman yun. Minsan lang. When we celebrate. A good night. That was a great night. So, all the while na umiinom tayo at lahat. Ayoko na sabihin niya, iba namin ginawa. Nagsi-69 kami. habang nagko-cocaine. Nagsi-69 train kami. Hello? Sponsors? Wala pa rin? Next year, alam mo, for bago matulog. Less filth. Hindi naman. Okay. Ang hirap i-control nun eh. Try natin magka-sponsor. Sige ba? I think may magsusponsor naman ng mga rich billionaires na siraulo. I-sponsor tayo ng Goodyear. Bakit ba obsessed ka sa Goodyear? Kanina ako Kasi Michelin, di ba sa Michelin yung Goodyear? Hindi. Michelin ibang company siya. Okay, baka sponsor tayo ng Starbucks. No, parati tayo uminom ng Starbucks. Hindi nag-sponsor Starbucks dito. Wala silang problema sa sales nila eh. Ba't sila mag-advertise? Bagay, diba? It's the perfect business, pare. It advertises itself. Di ba nakakita ka ba ng commercial na, ako si Ann Curtis, mahilig ako Starbucks. Walang ganun. Baka beer. Beer? Mga craft beer. Katipunan ale, baka naman. Gusto mo lang uminom eh. Alam mo. Sponsor na maganda, na talagang mag-change ng buhay natin. Bayak. Hindi, as in talagang pagdating mo rito, naka-sports car ka na. Parang ganun. Pag may pera, di ka bibiling kotse. Never ka bibiling kotse. Mag-grab 6-seater na lang. Ooh, yes. I'm a book that grabs 6. None of that 4-seater shit, pare. Hirap na kasi mag-grab share minsan. Anong una mong bibilhin pag ultra mayaman ka? Like, hindi naman Elon Musk, pero mga tipong mga vice ganda yaman. Bibili lang ako ng marami. Lifetime supply ng Jack Daniels siguro, pare. Mayaman ka na, sa Jack Daniels lang iinumin mo. Hindi ka man lang mag-blue label or Yamazaki. Mga ganun. Hindi, ako gagawin ko talaga baka mag-invest. Like wala akong alam. Like I'm a simple man, pare. Kaya pag yumaman si Andren, quickly siyang mawawala ng pera. Mag-i-invest siya. Diba? May alam ko ba sa investing? Anong investan mo? Paano ba mag-invest? Hindi ko alam. Hindi mo rin pala alam. Pero ibig sabihin, ang general ng tanong paano ba mag-invest? Hindi ko alam, Andren. Anong gusto mong investan? Stocks? Ganun? Mga ganun. Wala akong alam eh. Merong app. Invest app.
Tapos may mga stock, pipili ka ng stocks doon. Oo. Tapos Tatas maglalaro ka ng Connect 4. Magkakaroon ka ng Investi Points. Ikaw ba? Ako? What do you give the man who has it all, pare? I don't have it all, unang-una. Siguro mag-hire ako ng personal chef para To cook. magluto lang ng yummy, healthy meals na mainit parate. Yung mga mini-meal plus microwave. So, mainit parate. Pangalawa, mag-hire ako ng gym trainer na gigising sa akin tapos i-workout ako. Bubuhatin niya yung kamay ko. Ganong klase and everything. Pangatlo, lahat ng loose skin ko, ipapabelo ko, pare. Tapos, pag naging sobrang gwapo na ako, yung sobrang intense na ng physique ko, tatakbo ko senador. Kasi that's the way to go. Assassinate ka. Ave Maria. Ba't mo sinisira yung fantasy ko? It's my fantasy. Ako nga, sinira mo fantasy ko eh. Yung Ayan. Bago matulog with Red Oliero. Damo pare. Damo. Pero yun nga. Hindi. Ito realistically, ang gusto ko talagang investan is a performance venue. Damn, dude, that sounds sick. Pwede ko siyang goal. Siguro, hindi namin alam kung ano mangyayari sa akin next year eh. Dapat bago mo mag-rent ng warehouse, di ba? Yun yung mga dati. As in, merong good 2 months na naghahanap lang ako ng mga warehouse na marirent. Put it out there. Gusto ko ng performance venue. Kasi kulang yung performance venues natin na middle capacity. Yung hindi yung tipong may mga bars na 100-seaters. Ito, feeling ko dapat mga 200-seater siya or 200, 300-seater. Enough to do a really good show na talagang special show. 'Di ba? Si Joe Rogan may ganun. Na festive, 'di ba ganyan? 300-seater na pwede music, comedy, wrestling, lahat. Pwede mong parang PMCS Sabong. Actually, sa mga pwede sa mga pinaka-paborito kong venues. Pero kasi parati siyang puno. Kasi sabi ko nga, kulang nga yung performance venues. Kaya yung the PMC Spotlight Black Box Theater. Ang priority niya kasi is theater shows. Okay. Ako, ayun yung masaklap kasi pag may mga theater dito, usually ang priority nila mga plays, ganun. Nawawalan tayo ng performance venues tayong mga musician, comedian, ano pa ba? Improv, Sabong. mga manok, poetry, dance. Uh-oh. Walang kasi bondage. Pag nilagay mo sila, kunwari may banda na indie na may konting fame, magtutugtog sila sa Giho, 60 people capacity or baka less pa nga eh. Tapos ang next na upgrade nila ano na kaagad, Music Museum 700 kaagad. 'Di ba parang walang diba? middle ground. Walang performance venue na ganoon eh, na middle ground na tsaka nang foster talaga. So itong vision ko for a performance venue, hindi ko siya ang main na acts niya is ipoproduce ko. Hindi ko ipapaproduce sa ibang tao. Papasok ka, gagamitin i-venue rental mong type na ganoon. Hindi pare, dapat ikaw yung magpo-produce. Tapos ipoproduce mo talaga na akma dun sa venue. Hindi yung tipong okay, gamitin mo tong stage ko. Tapos, kaya kasi there are some venues na kung kahit sino pinapunta nun, tapos hindi nagagamit may na maayos vision of equipment. quality. Yes. Okay. So yun yung totoong vision ko. And honestly, parang yun yung gusto ko maging retirement plan. Like pag hindi na ako performer, which I don't think magiging permanente ang stand-up comedian. Why? Eh, kasi nalalaos mga tao, Andre. Hindi naman tayo immortal eh. Hindi naman tayo... Sabagay. Ang weird naman na isipin na maging relevant ka 30 years from now, di ba? Ewan ko, di ko alam. A time will tell. Pero, yun talaga yung gusto kong gawin na, kasi ngayon sa wrestling, hindi naman ako active na wrestler, pero nagpo-produce ako. May certain kind of satisfaction ako when producing a show na maganda. So, yun yung gusto kong gawin. To have this performance venue. Actually, nag-iipon nga ako from now on. Performance venue na that fosters all these performance arts na kayang-kayang gawin nating mga Pilipino na wala lang tayong avenue to do it. So, it's a pretty good... I think that's actually very... Oh. Yeah. Pero hindi siya next year, for sure. Unless na tumama ako sa loto or something. The Red Comedy Club. Tapos mukha mo lang na malaki nakagalan. Hindi siya comedy club, performance venue. Red Oliero performance venue. Hindi siya venue. Konsepto siya, pare.
It's a concept. Lahat na lang, sinabi ko, tinanggi mo. Tangina, pinupuri ka na nga eh. Ang pinagusto ko yung pag may taong sobrang excited na excited sasabihin niya sa'yo, thinking na compliment to, is find a way to just suck all that happiness out of them. Yun the best eh. Yung tipo, Red, pumapayat ka. Di mo na pumapayat eh. Tangina. Di mo naman ako kilala eh. Nakita mo kahapon? Nakita mo last week? Diba? Ang hirap mo maging kaibigan. Hi. On that note, pare, we do hope sa lahat ng mga nakikinig sa Bago Matulog na nag-enjoy kayo. It's been a wild year, pare. It's been a wild year sa 2023. When did we start doing it live? 2022 ng mga December. Ulit. So, mag-go 1 year na tayo? Lagpas 1 year na Lagpas tayo. 1 year na tayo. So, salamat to making us umabot tayo ng number 23. Yes. Yeah, with this very low effort podcast. Pero hindi naman, we always say that. Pero there's a lot of effort that goes into. Me and Red make fun of each other, pero we love hanging around. Hindi totoo yun. Yun ang hindi totoo. That in itself, to your point, that is where the effort comes from. Yes. To pretend na magkaibigan kami. Yun yung malaking effort para sa akin. Pero sinasabi ko kasi, yung tech, yung producers, they do a lot of things to make the podcast happen. Komportable tayo, naka-aircon tayo dito according to the tech rider demand ni Andre na dapat 20 yung temperature ng aircon. Again, hindi ko sinabi yan. Oo. Pero thank you ha. Yung point. Thank you sa lahat ng Bago Matulogers. And Redheads. Marami kaming, we're not gonna stop the fun. We're gonna keep on having fun sa podcast na to this 2024. And we hope na you give us a chance again. Huwag kayong ma-deter dahil walang kwenta tong episode na to. Yes. Ano, Andre? May message ka ba sa Bago Matulogers? Alam mo, guys, actually pagod na ako. Sobrang na-appreciate ko yung ginawa sila for us. And then, yeah. Ha? Sino sila? Yung ginawa nila like for Sino listening. The audience members for listening to the podcast. Chance mo na magka-heartfelt message. Binigay ko na sa'yo. Sinabi mo na pagod na ako. Hindi kasi sabi mo kung gusto mo mag-reflect. Binigyan na kayo ng chance kayo. Sige, ito. Seriously, dude. Sobrang saya. Nakasama ko si Red. Kasama ko kayo. Wag ako. Sila. Takira dito. Kaya nga ang hirap mag-speech eh. Gina-judge ni Mr. Comedy Master Emperor eh. Hello? Go. Ayoko na. Tagal kayo yung microphone. Ano nga? So guys, salamat for being with us this year. And gusto ko lang pasalamatan si Red. You mean last year? Kasi 2023 na. Akala ko ba di ka magsasalita? Kasi ang bobo mo eh. 2024 this year, for being with us this year, first episode ng 2024 to. Okay. Go. Isa pa. So, thank you guys for being with us last year. And next year, this year, we'll try our best. Bakit ka tumata? Tama. And in all honesty, thank you, Red. And thank you guys for listening kasi sobrang nakatulong kami sa inyo, tas nakakatulong rin kayo sa amin. Nakatulong tayo sa kanila? Oo. Talaga? Dude, kung kumakain sila ng puwet ng asawa nila, dude, naririnig nila yung boses natin. Okay. Kain puwet enhancer. So, walang sabihin na, never ako nagkaroon ng ego na tingin ko nakakatulong ako sa inyo. And si Andren lang yan, pare. Akala ko ba? Di. Sorry. Dapat nga hindi. Nakatulong tayo, I guess. Kung may mga tao na ganito na lang. Oh, sige. Sa 2023, sa 2023, kung nakatulong in whatever way, anong good memory nyo sa amin, please share. Share. Ako nagsasabi ako ng heartfelt things. Ginamit niya ang opportunity to raise himself. Guys, kanina pa niya ako ini-interrupt. Tapos pina-flip bump pa niya ako. Hindi ko pina-flip bump. Sabi ko mag-roll ka. Tapos ang bobo mo. Nasira mo yung carpet. Okay. Yun. May bakas ba ng katawan ko? Share your favorite 2023 moments and what it means to you. I-DM mo to sa akin or kay Andren. Ganyan. Yes. Para naman matuwa kami. At ano mo yun, matuwa pa kami. Okay. Start ng 2024. Medyo emotional. Ito yung last recording natin for this year. Thank you guys. Thank you Straight Val. Thank you. I forgot his name. Pinoy Patton Oswalt. Sorry guys. Okay. Pwede na tayo matsulog. Twist, ikaw yung nagsabi ng... Ayaw nga, no! Nice. Wow. Galing.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.